Kung malaman ng committee ngayon yung circumstances tungkol sa pagkakahuli, pagkakatakas ni Michael Cataroha. Iniharap sa pagdinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights na pinamumunuan ni Senator Francis Tolentino ang bilanggo na si Michael Angelo Cataroha kaninang umaga sa Bureau of Corrections o Bucor. Sumentro ang pagdinig sa umano'y pagtakas ni Cataroha mula sa loob ng Maximum Security Compound ng New Bilibid Prison o NBP. Ayon kay Cataroha, noong July 7 ng umaga pa siya nakalabas sa Bilibid sa pamamagitan ng pagpasok at pagsabit sa ilalim ng truck ng basura. Saglit lang ang pagdinig at pinuntahan ng komite ang aktwal na lugar kung saan sinabi ni Cataroha na siya ay sumakay ng garbage truck. Bago magsimula ang reenactment, ipinaliwanag muna ni Cataroha na tumulong siya sa pagkakarga ng basura. At nang may dumaan na L300 na sasakyan katabi ng garbage truck, ito na ang kanyang sinamantala na gawing cover para hindi makita at dali-dali na pumasok sa ilalim ng truck. Andyan si Cataroha sa ilalim, kasalukuyan siya ngayon nasa ilalim ng truck na yan. So, mahirap nga talagang makita kung hindi mo talaga sisilipin yung ilalim ng truck. Pag-angat ng dump box, nasa loob na si Cataroha at nakahiga at ipinakita din ito kung paano siya bumaba nang makarating ng C6. Paliwanag nito, alam niya ang lugar dahil dati siyang pahinante. Paano mo nalaman na kung C6 ka na? Kung kailalim eh. Ako ko na rin. Arsada natin, pare-pareho ang arsada. Alam mo, C6 na yun. Bakit mo nalaman C6 Kasi na? wala dyan natin. Ayon naman sa komite, dahil sa mga bagong development na ito, lalo pang dumami ang kailangan nilang malaman sa issue. Nakita niya lahat. So marami pang katanungan. Sinabi nga ni Michael mahiwaga. So marami pang katanungan sasagutin. Sir, kapanipaniwala ba on the first hand? Parang Kayo nakakita siya sa salamin eh. So hindi pa naman tapos yung hearing natin eh. Meron pa tayong hearing eh. Ang Bureau of Corrections o Bucor ay naniniwalang tumakas nga ito pero may ginagawa ng sariling investigasyon ang binuo nilang Board of Inquiry o BOI para magkaroon ng linaw ang maraming issue. Kabilang narito kung sino ang iba pang mananagot na Bucor officials. Mahigit 10 jail guard din ng Maximum Security Compound ang inalis muna sa pwesto habang iniimbestigahan. Pwedeng negligence. Pwede sila matanggal sa trabaho o sa serbisyo. ilan po lang yung relieve na jail guards? Maabot ng mga, hindi ako sakto, no? 10 hanggang 15 na mga dapat managot dito. Kasi meron tayong keeper, tapos may overall keeper, tapos meron pa tayong commander of the guards, and then of course yung superintendent dito sa Maximum. Humingi ng 2 linggo ang BOI para ilabas ang komprehensibong nilang ulat. Samantala inamin din ni Cataroha sa pagdinig na ang una niyang sinabi sa Angono Police na ginaya niya ang stamp ng Bucor, nagpanggap na isa sa mga dalaw para makalabas ng Bucor at nagpunta pa ng EDSA ay hindi totoo. Sa C6, pero kanina, sinabi mo kay Police Major Moratillo, binaybay mo ang EDSA. Malayo ang EDSA sa C6. Oo ka eh. So hindi totoo yung EDSA. Hindi ko eh. Ay, yung nagsinungaling ka sa kapulisan. Oo. Paliwanag pa nito kaya lang siya tumakas ay dahil sa sobrang pagkainip sa loob ng bilangguan. Bakit ka naman tumakas? Program ko lang po. Ha? Program ko lang po. Wala akong lalaw. Wala kang dalaw, nainip ka, naboryong ka. Samantala sa susunod na pagdinig, inaasahan na kabilang sa ipipresenta ang kuha ng CCTV camera malapit sa lugar kung saan sinasabing pumasok sa ilalim ng truck si Cataroha. Titingnan din ng komite kung bakit nakalusot si Cataroha sa mga security tulad sa gate na maaari namang makita kung ginamitan ito ng salamin o under vehicles search mirror. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.